Ika-4 na istasyon, ang paghampas at pagpuputong ng koronang tinik. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. At ipinahagupit si Jesus ni Pilato at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay, at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Atin pong pagninilayan ang ika-4 na istasyon, ang paghampas at pagputong ng koronang tinik. Pinagkahampas, nilagyan ng koronang tinik. Ngunit ang Panginoon ay walang binitawang salita. Siya ay naging willing victim. Sa katahimikang iyon, siya ay nagpapakita ng kanyang kababaang loob na pagtalima sa Ama at pagpapahayag ng wagas na pagmamahal na handang ialay ang lahat-lahat para sa minamahal. Ang karanasang ito ng ating Panginoon ay karanasan din ng marami. Katulad na lamang ng mga magulang na tahimik na gumagawa ng kanilang trabaho na laging handang mag-alay ng sarili para sa kanilang pamilya. Mga magulang na patuloy na nagsasakripisyo dahil sa pagmamahal. Ang mga OFW na iniwanan ang tinubuang lupa at pamilya. Magsakripisyo sa paglilingkod sa ibang tao at lahi sa ngalan din ng kanilang mga mahal sa buhay. O tulad na lamang ng ating inang kalikasang nananagoy dahil pinagsasamantalahan ng marami. Tahimik na nagsasakripisyo, nasasaktan, pero patuloy na nagmamahal. Sa Ebanghelyong ating narinig, hindi lamang nila sinaktan ng pisikal ang ating Panginoon, sinaktan din nila siya ng antas ng emosyonal. Palibak siyang niluhod-luhuran at binati, mabuhay ang mga hari ng mga Hudyo. Ano kaya ang maaari mong reaksyon kung ikaw ang nasa sitwasyon na iyon? Kukutsain mo rin ba si Jesus? O ikaw bilang anak na tumatanggap ng bunga ng pagsasakripisyo ng iyong mga magulang, sasayangin mo lang ba ang tulong na ibinibigay nila sa iyo? Anong dapat mong gawin sa mga kamag-anak mong OFW sa ibang bansa? Sila na ayaw ngang ipaabot sa iyo ang kanilang sobra-sobrang paghihirap dahil ayaw nilang malulungkot ka. Ano ang dapat mong gawin? Na ipaparamdam mo ba sa kanila na kaisa kanila sa kanilang pinagdaraanan at sakripisyo? O sapat lang ba ang sabihing kaawa-awa? Ngayong panahon ng Kwaresma, ang ika-4 na istasyon ay nag-aanyaya sa atin mga kapatid na manahimik at dumulog sa Diyos. Hingin natin sa Kanya ang liwanag na makita natin ang kahulugan ng paghihirap ng Panginoon para sa atin. At upang maintindihan natin ang ginagawang pagsasakripisyo ng mga nagmamahal sa atin. Sabi nga ng isang kanta, kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, di kita bibitawan. Nawari ba ang Panginoon ang nangungusap na kumapit tayo sa Kanya at maging sensitibo sa mga kabutihan ng mga biyayang tinatanggap mula sa Kanya? Naway maging mapagpasalamat din tayo sa mga kabutihang tinatanggap natin sa mga tahimik lang na nagmamahal sa atin ng buong puso na hindi natin kayang suklian ang kanilang pagmamahal. Panginoong Hesus, sa harap ng mga panglilibak,
ay hindi ka man lamang dumaing. Tiniis mong lahat iyon tulad ng isang maamong tupang kakatayin. Walang imik tulad ng milyon-milyong mga simpleng taong pinagsasamantalahan. Inaapi ng mga halang ang kalooban. Habang ang marami sa amin ay nagbubulag-bulagan sa harap ng mga walang pakundangang paglapastangan sa katarungan. Amen.